Itinuturo po ng mga Adventista, isang relihiyong nangingilin ng araw ng Sabat. Utos umano ito ng Panginoong Diyos, hindi lamang sa mga tanging tao sa isang tanging panahon, kundi sa lahat daw po ng mga tao sa lahat ng panahon. Mga kaibigan, totoo kaya ang itinuturo nilang ito? Ayan mga kapatid, at tingnan natin at katulad ng ating sinabi, mula introduction hanggang sa dulo ay susuyurin po natin ito. Tama po naman yung ating tagapagsalita na sa atin bilang mga Seventh-day Adventist o sa panig ng mga Seventh-day Adventist ay naniniwala ho tayo yun na yung kautusan tungkol sa Sabbath ay sakop po nito ang lahat ng mga tao. At yan po ang ating papatunayan base sa mga punto na ilalabas nitong ating kaibigan. Kaya, ulitin po natin mga kapatid, mga kaibigan, na ating pong sasabayan, kumbaga ay sa kung saan ang diin niya, saan ang takbo niya, ay susundan po natin. Pakinggan po natin ang kanyang pagpapatuloy sa kanyang sinasabi. Yun lamang po ang pinaka-introduction. Pakinggan po natin siya uli. Mga kaibigan, itinuturo po ng mga Adventista, isang relihiyong nangingilin ng araw ng Sabat na ipinag-utos ng Panginoong Diyos sa tao ang pangingilin nito pagkatapos ng paglalang o sa panahon pa ni Adan. Ayon po sa kanila, iniutos ng Panginoong Diyos sa mga magulang o sa mga patriarka gaya ni na Adan, Abel, Seth, Noe, Abraham at iba pa na ipangilin ang araw ng Sabat. Utos umano ito ng Panginoong Diyos, hindi lamang sa mga tanging tao sa isang tanging panahon, kundi sa lahat daw po ng mga tao sa lahat ng panahon. Paano natin patutunayan, mga ginigiliw na mga taga-subaybay, sa pag-aaral ho ng Biblia, mga kapatid at mga kaibigan, ay alisin ho natin sa ating isipan yung word for word, letra for letra na kailangan natin mababasa. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos, mga ginigiliw namin mga taga-subaybay, ay kinakailangan ito igagamitan ho natin ng common sense or sentido komon. Gagamitan din po natin ito ng luhika. Alam niyo po kung bakit naniniwala ang mga Seventh Adventist na sa panahon pa ng unang tao, si Adan at si Eva, at bago pa yung Israel, ay totoo na naniniwala ho kami na ang kautusan Sabat ay naroon na. Bagaman wala tayong mababasang letra por letra, pero tutulungan ho namin kayo kung papaano mag-analisa na kahit kayo mismo ay magkakaroon ng makukumbinsi na totoo naman at may punto kung bakit natin pinaniniwalaan ang ganito pong ay mensahe. Tingnan nyo po, mga kapatid, mga kaibigan. Sa tingin nyo, si Adan at si Eva nagkaanak, si Cain at si Abel. At kasama si Seth at iba pang mga anak na lalaki at mga babae. Ito po yung tanong natin bilang pagbibigay sa inyo ng palaisipan. May nabasa ho ba kayo sa buong Henesis hanggang sa ipanganak ni Adan at ni Eva, yung kanilang mga anak, na may pag-uutos ang Panginoon na huwag magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kang papatay, huwag mangangalunya, at iba pang mga utos. Ang punto po natin dito sa tingin nyo ho ba, dahil wala naman tayong talagang mababasa ng letra por letra na huwag kang papatay, huwag magnanakaw, huwag mangangalunya, huwag magkakaroon ng ibang Diyos. Ang tanong ay, sa tingin po ninyo, doon tayo sa pagpatay, sa tingin po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, alam kaya ni Adan at ni Eva, ni Cain at Abel, na kapag sila ay pumatay, ay yun ay labag sa kalooban ng Diyos? Ano kaya sa tingin nyo? Maniniwala ho ba kayo na itong si Adan at si Eva ay inosente na masama ang pumatay? Itong si Cain at si Abel, sa tingin nyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay, alam kaya nila
na masama at kasalanan ang pumatay ng kapwa-tao? Kung ang sagot po ninyo ay hindi, ano kaya ang mas matimbang? Ano kaya ang mas tama? Alam nila o hindi? Natural, mga kapatid, mapatutunayan natin yan sa mga nangyari. Sapagkat nang patayin ni Cain si Abel, ay hindi nagreklamo nung palayasin ng Diyos si Cain. Sa madaling salita doon sa tanong na yon, ay nagdadala sa atin sa isang kaisipan na kahit hindi mo mabasa ang isang utos, ay hindi nangangahulugan, hindi ito umiiral. Magbibigay ho ako sa inyo, mga kapatid, ng mga talata para magkaroon ng suhay or pundasyon ang paniniwala ng Seventh-day Adventist na sakop na si Adan at si Eva at iba pang mga tao na sumunod sa kanya bago ang Israel ng kautosang Sabat. Tingnan po ninyo, magbabasa tayo ng Biblia. Una po nating babasahin ay itong nasa unang Juan, Kapitulo 3 at ang talata po nito ay 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So dito, mga kapatid, mga kaibigan, meron ng malinaw na pahayag si Apostol Juan na yung kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Therefore, walang kasalanan kung walang nasalangsang na kautusan. So, ganun din po, mga kapatid, sa ang pinaniniwalaan ho natin na bagaman wala kang mababasa na ipangilin ang Sabat, inutos kila Adan at iba at sa iba pang mga tao kasunod nila, ay naniniwala ho tayong naroon na ito. Bakit? Kasi sa kasalanan na ginawa ng mga tao bago pa yung dumami ang lahi ni Israel, ay sila'y naging mga makasalanan na. Pero wala naman tayong mababasa na may mga pag-uutos sa kanila bago sila magkasala. Kaya tingnan po natin ang isang katunayan na kung yun ngang mga utos na wala tayong mababasang inutos. Halimbawa, huwag kang papatay, pero nang pumatay si Cain, siya ay nagkasala. Mga kapatid, papaano pa kaya yung tungkol sa Sabat na ito ay malinaw na naroon na pagkatapos na likhain ng Diyos si Adan at si Eva? Pakinggan po ninyo yung aklat ng Henesis sa Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3, sabi ganito: At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Talatang 3, At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So malinaw dito, mga kapatid at mga kaibigan ko, ang pagiging espesyal ng araw na ikapito ay kitang-kita ho dito na itinangi ito ng Diyos kumpara doon sa ibang araw. Ang tanging binasbasan, ipinangilin, ipinagpahinga ng Diyos ay ang ikapitong araw. Ay sa tingin niyo po, mga kapatid at mga kaibigan, papayagan kaya ng Diyos, papayagan kaya ng Diyos na itong ikapitong araw na banal, kanyang binasbasan, ipinangilin, ay sasalaulain nila Adan, nila na kanyang mga anak, na mga lahi ni Seth, nila Cain, at iba pang mga tao? Papayagan kaya ng Diyos na pagkatapos niyang ibukod tangi ang ikapitong araw, ay lalapastanganin at babaliwalain ng mga tao? Kaya, nang banggitin ng Panginoon yung isang talata sa aklat ng Marcos, Kapitulo 2, at ang talata po nito ay 27, ay ganito ang ating mababasa. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya,
kung kailan ginawa ang Sabat, mga kapatid at mga kaibigan, ay ito'y walang iba kundi pagkatapos na likhain yung tao. At ang tao nang likhain ang Sabat ay si Adan at si Eva. At ang salitang tao sa talatang ito ay walang limitasyon, anthropos doon sa salitang Grego. Na ibig sabihin ay hindi ito pumapatungkol sa isang lahi lamang ng tao. Kaya ang banggit dito ay ito ay nilikha para sa tao, nang ibig sabihin ay nilikha sa kapakinabangan ng tao. Tingnan po natin yung ibang mababaw na salin. No? Babasahin ko po itong ang bagong tipan or salita ng Diyos at ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sa ganun din pong talata. At sinabi pa ni Jesus sa kanila, ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa ikabubuti ng araw ng pamamahinga. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, ay ang Sabat, ginawa ito para sa kabutihan ng tao. Ay hindi naman po pwede na yung tao lang na makikinabang sa Sabat ay mga Israelita lang at yung iba hindi makikinabang. Kaya bago pa ito pinakinabangan ng mga Israelita, naturalmente, ayon sa diwa ng talatang ating binasa, ay pakikinabangan ito ng tao. Kaya nga ang sabi po ng salin ay ang araw ng pamamahinga ay sa ikabubuti ng tao. Hindi iyong tao sa ikabubuti ng pamamahinga. Hindi naman makikinabang sa atin yung araw. Tayo ang makikinabang sa araw na yan sapagkat yan ay ating araw na ilalaan sa Diyos at the same time, titigil tayo sa mga trabaho, ilalaan natin sa Diyos para sambahin siya at ganun din pag-aralan ang kanyang salita. Ito yung magiging pakinabang po natin sa araw ng Sabat. At ang sabi po doon ay kapakinabangan ng tao. Kaya, naniniwala ho kami, mga Seventh-day Adventist, na ang kaususan tungkol sa Sabat ay talaga namang sakop sapagkat malinaw sa bibig mismo ng ating Panginoon ang galing na ito ay nilikha para sa tao.